Nagdeklara ng non-persona non grata ang National Assembly ng Venezuela laban kay United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk. Ito ay matapos niyang batikusin ang umano'y lumalalang human rights violations sa bansa. Sa talumpati ni Turk sa Human Rights Council sa Geneva, binanggit niya ang mga kaso ng arbitrary detention, torture at pagkawala ng ilang mamamayan sa Venezuela, bagay na pinalagan ng mga kaalyado ni Venezuela President Nicolas Maduro. Giit ng mga mambabatas, binaliwala ng nasabing UN official ang sitwasyon ng mga Venezuelan migrants na pinatapon sa ibang bansa at mga batang nawalay sa pamilya sa Amerika. Hinikayat ni US President Donald Trump ang Hamas na kumasa sa 60-day ceasefire sa Gaza. Pagkumpirma ni Trump, sumang-ayon ang Israeli sa tigil putukan. Hindi naman idinetalye ni Trump ang mga kondisyon o saklaw ng nasabing ceasefire. Kaugnay naman sa maaaring takbuhin ng pag-uusap sa muling pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Giit ni Trump na maninindigan siya na matapos na ang giyera sa Gaza at iba pang bahagi ng Middle East. Very firm and very firm, but he wants it too. I will tell you. He's coming here next week. He wants to end it too. Well, he wants to. I can tell you, he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Samantala, ikinalugod ni President Trump ang naging pagtanggap ng Senado sa isinusulong niyang Big Beautiful Bill. Sa marathon voting session, inaprubahan na kasi ng mga mambabatas ang nasabing panukalang batas na layon anyang mas palakasin pa ang seguridad at ekonomiya ng Estados Unidos. You know, I'm waiting, listening to these wonderful words, and they are music to my ears, but I was also wondering how we're doing, because I know this is prime time. It shows that I care about you because I'm here and I probably should be there, but we do care. Thank you very much. Sa South Korea, big celebration para sa Army fans ang opisyal na pagbabalik sa spotlight ng Korean boy group na BTS. Matapos ang halos 2 taon, muli nang nagsama-sama sa iisang frame ang grupo. Sa live broadcast ng BTS, back to 7-member na muli sila na nakipagkulitan at kwentuhan sa kanilang fans. Matatandaan na noong 1 buwan nang sunod-sunod na lumabas sa military camp ang 5 sa 7 miyembro ng BTS. Ilang buwan rin na nag-solo concert tour sina J-Hope at Jin na parehong unang nakumpleto ang kanilang military training. Sa ngayon, inaabangan na ng mga fans ang mga next project ng grupo. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.